Isang batang ina ang nalunod sa lungkot at pagkakasala matapos mawala ang kanyang munting anak. Si Cora na minsang nakipaglaban sa addiction ay bumagsak ang mundo nang mawala ang kanyang anak na si Noah, isang bagay na pinaniniwalaan niyang kasalanan niya. Makalipas ang ilang taon, nagsusumikap siyang maging malinis at buuin muli ang kanyang buhay. Nang dumating si Abel, isang miyembro ng kanyang support group, nagkwento siya tungkol sa isang misteryosong ritual na nangangakong maibabalik ang nawala, kahit ang isang yumao na anak. Sa una, tinutulan ni Cora ang ideya. Ngunit nang igiit ni Abel na naibalik niya ang kanyang sariling anak na babae gamit ang ritual na ito, napilitan si Cora sa desperasyon na subukan ito. Habang isinasagawa niya ang ritual, napagtanto niyang ito ay hindi isang himala, kundi isang mapanganib na bitag. Ang nilalang sa likod ng ritual ay hindi nagbibigay ng buhay, kundi kumukuha ng mga kaluluwa kapalit nito. Nagsisimula ang kwento sa isang babaeng pulis na nagsisiyasat sa isang bahay. Kamakailan lang, nailigtas ng kanyang team ang may-ari ng bahay, si Coralan. Nabigla si Sergeant Bray sa nakita niya, sunog na kandila sa paligid at mga mantsa ng dugo sa sofa na tila may isinagawang ritual. Si Coralan ay nakababatang kapatid ni Sergeant Bray na nawala ang anak na si Noah 7 taon na ang nakalipas. Ang ilan ay nagsasabing dinukot siya, samantalang ang iba ay naniniwala na dahil sa nakaraan ng kanyang ina, tumakas lamang siya. Ang totoo, si Cora ay nakipaglaban dati sa droga at alak, at sa araw na nawala si Noah, siya ay lasing. Dumating ang pulisya at tinanong si Cora tungkol sa kinaroroonan ni Noah. Matapang niyang sinabing narito ang kanyang anak. At maayos naman ito. Ngunit nang utusan ni Sergeant Bray siyang silipin ang isang silid at bumalik, nawalan siya ng kulay sa mukha. Walang bakas si Noah at wala rin sa child welfare. Nagsagawa ng masusing paghahanap ang pulisya, ngunit isang sapatos lamang ang natagpuan. Tinanong ni Sergeant Bray si Cora kung ano ang nangyari at kaninong dugo iyon sa kanyang katawan. Sa pagkabigla, bulong ni Cora na gusto lang niyang maibalik ang anak. Sinabi niya na maibabalik namin siya. Bulong niya. Nang tanungin siya kung sino ang nagsabi nito, binanggit niya si Abel, ang namumuno sa trauma support group. Balik tayo sa nakaraan ni Cora, kung saan siya ay labis na nahihirapan sa pagkawala ng kanyang anak. Regular siyang dumadalo sa support group meetings, ngunit bihira siyang magsalita. Ngayon sa wakas, sumabog ang sakit na nasa loob niya. Ngayon ang kaarawan ng anak ko, sabi niya, pero sinira ng addiction ko ang lahat. Naalala niya na habang kasama si Noah, palagi siyang lasing, walang pakialam, at iniisip na walang makakaalis sa kanya. Habang ibinubuhos ang kanyang damdamin, sinabi ni Cora na higit sa lahat ay mahal niya ang anak at siya mismo ang may sala sa pagkawala nito. Aminado siyang baka hindi niya mapatawad ang sarili. Ngayon, malinis na si Cora at ilang taon na siyang hindi gumagamit ng droga. Nagtatrabaho siya sa isang mall para mabuhay, ngunit hindi na siya pumapasok sa mga group meetings. Tila ito'y formalidad na lamang. Naniniwala siya na kahit gaano man kalakas ang sigaw ng isang tao sa gitna ng maraming tao, sa huli, bawat isa ay dapat labanan ang sariling laban. Tinanggap niya na ang parusa sa kanyang pagkakamali ay mabuhay nang may alaala ni Noah at bigat ng pagsisisi. Isang gabi, dumating si Abel sa bahay ni Cora. Tinanong niya kung bakit hindi na siya pumapasok sa meetings. Sagot ni Cora, abala siya at hindi interesado sa usapan. Nang usap si Abel, sabi niya, 1 minuto lang ang kailangan ko. Sa huli, pumayag si Cora. Alam ni Abel na hindi simpleng abala lang ang dahilan. May malalim na dahilan siya. Pinilit niya si Cora na bumalik sa grupo. Ngunit tumanggi si Cora. Kitang-kita ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Biglang tanong ni Abel, gaano mo gustong gumaling? Paano kung sabihin ko, may paraan para itama ito? Galit na tumugon si Cora nang dagdag pa niya, paano kung makita mo ulit ang anak mo? Pinapakita niya sa kanya ang daan palabas. Ngunit nang sabihin ni Abel na naibalik niya ang sariling anak na babae, natahimik si Cora. Kahit hindi siya agad naniwala, ikinuwento niya ito sa kapatid niyang si Sergeant Bray, na natawa dahil nakita mismo ang patay na katawan ng anak ni Abel. Kawalang kwenta ang kwento mo, sabi ng kapatid. Sa una, ganoon din ang pakiramdam ni Cora. Ngunit sa puntong iyon ng buhay niya, ang bigat ng pagsisisi ay nakakasakal. Sa ganoong kalagayan, kapag may nagbigay kahit kaunting pag-asa na maibabalik ang nakaraan, handa ang tao sa kahit anong sakripisyo.
Lumapit si Cora kay Abel. Paulit-ulit nagtatanong kung ano ang ritual at paano ito gagawin. Paliwanag ni Abel, ritual ito. Matapos mamatay ang kanyang anak, may dumating na babae na nagbigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa ritual, kung saan kailangan ng sakripisyo at maibabalik ang nawala. Cora ay naghanda ng lahat ng kailangan para sa ritual. Nilinis niya ang silid, naglagay ng chain sa gitna at gumawa ng bilog ng asin sa paligid. Pinatay niya ang lahat ng electronics sa bahay. Nang subukan ni Abel, itali siya sa chain sa gitna ng bilog, tumutol si Cora. Pero iginiit ni Abel na para ito sa kanyang kaligtasan. Nakatayo sa gitna, inuulit ni Cora ang mga chants ni Abel mula umaga hanggang gabi. Wala pa ring nangyayari. Pagod, humiling siyang itigil na ang lahat. Iniisip na walang mangyayari. Ngunit ilang kakaibang salita lang ang binigkas ni Abel. At bigla namang lumutang si Cora bago bumagsak sa sahig. Nagulat siya sa naramdaman. May enerhiyang dumadaloy sa kanyang dibdib. Sa wakas, naniwala na siya kay Abel. Ang posibilidad na muling mahawakan si Noah ay nagdulot sa kanya ng kaba at pananabik. Nagsimula ang ikalawang yugto ng ritual, pagsumite sa entidad. Nagchant si Abel at inuulit ni Cora. Nang sindihan niya ang kandila sa sahig, dumilim ng malapot sa paligid. Narinig niya ang mga nakakabagabag na tunog. Sa mismong sandali, may kumatok sa pinto, si Wyatt. Ang kasintahan niya, sa kabila ng restraining order mula kay Sergeant Bray, walang takot si Wyatt. Inatake niya si Cora at Abel, ninakaw ang pera mula sa wallet ni Abel, at umalis na may mura. Pag-alis ni Wyatt, nagpatuloy ang ritual. Naipit si Cora sa alaala. Nang araw na nawala si Noah, nakita niya ang sarili niyang lasing. Habang desperadong sinusubukan ni Noah, nagisingin siya. Sa pagkabigo, tumakas si Noah. Sinundan siya ni Cora sa alaala, ngunit biglang nawala. Nakita niya ang isang lalaki na dinukot si Noah patungo sa child welfare. Habang hinahabol, napunta siya sa isang bahay at nakita ang pagpatay sa kanyang anak sa bathtub. Nasa nakaraan si Cora, at nang subukang iligtas si Noah, hinawakan siya ng isang demonyo. Sinabi nito na siya ay nasa nakaraan at isa lamang tagamasid. Hindi niya mababago ang nakaraan. Nasaksihan ni Cora ang pagkamatay ng kanyang anak sa kanyang sariling mga mata at napaiyak siya sa sakit. Sa huling yugto ng ritual, kailangan ng buhay na nilalang para sa sakripisyo. Kaya nagdala si Cora ng isang kambing. Ipinaliwanag ni Abel na ito ay kapalit, hindi regalo, at kailangang manatili si Cora sa loob ng bilog ng asin. Sa pagkakataong ito, ikinadena mismo ni Abel ang sarili at nagchant. Biglang tinamaan siya ng matinding kuryente, nagsuka ng dugo at buto. Natakot si Cora at tumakbo palabas. Sinira ang bilog. Akala niya patay na si Abel. Ngunit nang bumalik, buhay pa siya. Ngunit ilang sandali lamang bago hilahin siya ng entidad sa ibang silid at nawala. Nagulat si Cora. Bigla, lumitaw muli ang demonyo. Sinabi nito na kung talagang gusto niyang makita si Noah, kailangan niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Tinanong niya kung bakit siya nag-iisa. Sagot ng demonyo, mayroon ka na ng lahat ng kailangan mo. Kinuha ni Cora ang libro ni Abel at muling naghanda. Inulit niya ang ritual kasama ang sakripisyo ng kambing, ngunit wala pa ring nangyari. Lumubog siya sa kawalan ng pag-asa. Biglang narinig niya ang tinig ng entidad na naguutos sa kanya na pumasok sa bilog. Nang pumasok, napunta siya sa ibang mundo. Nakita si Abel at sinabi nito na ito na ang araw ng kabayaran. Ibinigay ni Abel ang ilang piraso ng karne at isang baso ng dugo. Sinasabi na matapos ito ay maibabalik si Noah. Natikman ni Cora ang karne, ngunit tumanggi sa dugo. Nagsimulang magduda siya kay Abel. Napagtanto niyang nagsinungaling si Abel. Hindi hayop kundi tao ang kailangang isakripisyo upang maibalik ang nawala. Ipinaliwanag ni Abel na kahit maibalik ang mahal sa buhay, nagdadala ito ng sumpa. Hindi mapapalaya hanggat hindi nakahanap ng bagong tagapagmana. Ang mga tagapagmana ay mga nawalan ng mahal sa buhay o mahalagang bagay at handang gawin ang lahat para makuha ito. Tinatawag ng Diablo ang mga ito bilang vessels. At sa pamamagitan nila, nagpapatuloy ang kanyang pag-iral. Tinawag ni Abel ang sumpa bilang divine gift. At ang vessel ang bayad. Ipinakita ni Abel na ang babaeng nagbigay sa kanya ng gift ay nagbayad na. At siya ang naging bayad. Nabalik niya ang anak. At ngayon oras na para siya mismo ang magbayad. Plano ni Abel na iaalay si Cora bilang bayad.
Pinilit niya itong inumin ang dugo, ngunit tumanggi si Cora at binagsak ang baso. Ngayon, hindi na muling makikita ni Abel ang kanyang anak. Lumabas si Cora sa bilog at nakita muli ang dyablo. Sinabi nito, "Ako ay may utang at kukunin ko ang gantimpala. Kailangan ng bagong vessel o hindi mapapasakit si Noah ng walang katapusan." Nangako si Cora na magbibigay ng vessel at gagawin niya ito mismo. Inayos niya ang telepono sa bahay at tinawag si Wyatt. Dumating si Wyatt, ngunit huli na ang lahat. Akala ni Cora natapos na ang ritual, ngunit tinanggihan ng dyablo ang katawan ni Wyatt. Tinawag itong marumi at ngayoy siya ang target. Tumakbo si Cora sa isang silid at gumawa ng linya ng asin sa pinto. Balik sa kasalukuyan, ikinuwento ni Cora ang lahat sa kanyang kapatid na si Sergeant Bray, ngunit hindi siya naniwala. Nang malaman na malinis na si Cora at hindi na gumagamit ng droga, inilagay siya sa secure cell habang nag-imbestiga ang kapatid sa bahay. Sinabi ni Cora na may demonyo na naghahanap sa kanya, ngunit hindi naniwala si Sergeant Bray. Sa kalaunan, narating ng demonyo si Cora sa selda. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natagpuan ni Sergeant Bray si Noah na nagtatago sa loob ng wardrobe sa bahay. Namangha si Sergeant Bray sa kanyang nakita at dito nagtatapos ang pelikula.